Samuel PH. Hi guys! Welcome back sa aking channel. For today's video nga pala guys, pakita ko sa inyo tong ating breeder na ARC guys. Ito nga pala yung pinagpag ko guys, last 2 weeks pa lang. Ayan, nagkaroon na ulit kasi siya guys ng eggs. Yan, kumaga pagkatapos niya mapagpag guys, after 2 weeks, yan, meron na ulit siyang eggs. Kahapon kasi chinek ko to guys, wala pa tong egg sa belly niya. Bali, ngayon lang to na nag-uumpisa na siyang mag-egg. Yan, yung mga ganitong stage guys kasi medyo sensitive pa tong ganito. Kaya tips ko lang sa inyo na huwag nyong gagalawin guys yung mga female nyo na mga ARC, lalo na pag bagong nag-e-egg pa lang sila. Yan, kasi nga maaring malaglag guys yung mga itlog nila guys sa belly nila. Kaya hayaan nyo lang guys na mga 3 days to 1 week bago nyo i-separate yung female ARC nyo sa pinaglalagyan nito na breeder tank. O pwede rin naman guys na hindi nyo galawin, pwede rin namang hayaan nyo lang sila dyan guys. Pero advice ko lang guys na ihiwalay nyo pa rin kasi para hindi siya masyadong ma-stress. Hindi mabubulabog guys yung pag-iitlog niya. Yan, kasi may tendency guys pag na-stress yan, naglalaglag talaga ng itlog yan guys. Kaya mas okay pa rin na i-separate nyo. Ngayon kung wala naman kayong time para i-separate yung mga breeder nyo, hayaan nyo na lang guys. Magpipisa pa rin naman yan. Yun nga lang, kung mas gusto nyo ng mas maraming ma-produce na craylings, ihiwalay nyo na lang guys yung may itlog nyo na mga buried female guys. Yan, kasi ang kagaya nyan guys, pag may itlog kasi yan sila, mas malimit silang mabuli ng mga iba pang crayfish na kasama nila, lalo na kung mga gutom yung mga kasama nila sa tank. Ayan, bali ito nga bagong egg pa lang to guys, kaya iniingatan pa natin guys yung gantong stage. Andito nga pala guys yung anak nung ating buried ngayon na ARC. Yan, ito yung pinagpag natin last 2 weeks. Yan, nandito guys yung mga anak niya. Bali 2 weeks lang siyang nagpahinga guys. Yan, nabuntis na ulit yung female natin na ARC. Yan, napakasipag guys nung ating female ARC na yon. Bali yun nga pala guys ay blue jeans, tapos yung partner niya ay blue jeans din guys. Kaya sigurado tayo na ang magiging anak nito ay blue jeans din. Yan, same parents to, yung craylings na naandito, saka yung pinag-iitlog nung female natin na ARC guys. And ewan ko lang guys kung kita nyo sa video, pero ayun yung mga nagalaw na yon. Ayun yung mga craylings. Yan, mga napakaliit pa niyan guys. Halos 2 weeks pa lang kasi siyang nawawalay sa kanyang mother ARC guys. Yan, tapos ito yung iba nating mga crayfish na pang out na natin. Yan, halos 2.5 to 3.5 inch na yung mga size ng mga nandito natin na mga ARC guys. Yan. Bali mamaya nga meron tayong buyer, may umorder sa atin ng 20 pieces guys na blue jeans na puro female lang kasi meron na siyang male. Bali papartneran niya lang yung mga male niya, kaya puro female yung ibebenta natin sa kanya. Bali wala naman tayong problema guys sa gender, kung gusto nilang bumili ng female or gusto nilang bumili ng male, yan. Pwede naman yun guys. Yan. Tapos ito nga pala, meron tayong nakita na nagmo-molt guys na
ARC natin. Ito medyo maliit pa to, mga 2.5 inch pa lang to. Ayan, yung gantong stage guys, wag nyong gagalawin yung mga nagmo-molt nyo na mga ARC kasi napakalambot nito. Kung pwede nga guys na pagkatapos nyo mag-molt, ihiwalay nyo sila kasi kakainin to ng mga kasama niya, lalo na hindi pa sila masyadong makagalaw guys kasi yung ganitong bagong labas pa lang sa mga shell nila o sa mga balat nila. Ayan, medyo delikado to guys. Pwedeng maging success yung kanilang pagmomold. Yun nga lang, pwedeng maging failed sila kasi baka kainin sila ng mga kapwa nila ARC guys. Kung may time naman kayo na para ihiwalay guys yung mga nag-molt nyo na mga ARC, mas better yon guys. Yun na lang ang gawin nyo. Ngayon, kung wala naman kayong time para i-separate yung mga nag-molt nyo na mga ARC, pwede naman guys damihan nyo na lang yung mga hides nyo. Ayan, para meron silang taguan kung sakaling aatakihin sila guys ng mga kapwa nila mga ARC. Ayan, bali ito, ilang minuto lang naman guys yon pag magmo-molt sila. Ayan, bali ito nga, natsyempohan natin na nagmo-molt yung isa nating ARC guys. Ayan. Pag ganyang pagkalabas pa lang niya sa shell guys, napakalambot niyan. Kahit tumayo siya, nahihirapan siya kasi nga sobrang lambot ng mga galamay niya at katawan niya. Kaya yung ganyang stage, yan yung pinakadelikado para sa kanila guys. Pero mga ilang oras lang yan, makakabawi din yan sila. Medyo lalakas-lakas din yan sila. Yun nga lang sana, wag silang atakihin guys ng mga kapwa nila ARC. Yan, kasi wala talaga silang kalaban-laban guys pag ganyang bagong molt pa lang sila. Ayan, dito naman konti lang yung nakalagay kaya safe naman tong ating bagong molt. Yan, meron naman siyang matataguan guys. Yan, tapos ito yung ating mga PKBM guys. Yan, for sale din natin yan. Yan, bali meron na nga mga fry guys. Siguro isa lang ang parent dito kasi hindi naman ganun kadami yung mga fry dito. Siguro mga almost 30 pieces to. Yan, marami rin kasi mag fry ang isang PKBM guys. Yan, bali ito kasi mga nandito yan, puro breed na natin yan. Yan, marami pa mga buntis dito guys. Yung iba nga na out ko guys, mga buntis na yon, yung mga bumili sa atin yan, in-update tayo na sabi nga nila mga may fry na yung kanilang mga nabili sa atin. Yung isang bumili sa akin guys, siguro mga 40 pieces to 50 pieces daw yung naging fry nung kanyang PKBM. Mas okay pa rin guys na ayan, ihiwalay natin yung mga fry nito kasi pwede rin kasi nilang kainin. Ito nga guys, nahuli na natin yung mga fry natin guys. Ililipat muna natin to doon sa 5 gallon tank natin na bakante. Bali doon muna natin sila ilalagay sa loob ng 2 weeks. Yan. Tapos after nun, ibabalik na ulit natin siya dito guys sa kanyang grow out tank. Yan. Para lang maiwasan natin na makain sila ng mga ibang PKBM na kasama nila guys. Yan. Acclimate muna natin, tas mamaya i-release ko na rin to siguro mga after 15 to 25 minutes. Yan. So paano guys, dito ko na nga pala tatapusin tong video na to. Maraming salamat sa mga nanood. Peace out. Give me every time.